Sa aklat po ng John 14 verse 17. At ating pong basahin ang nakalagay doon sa John 14:17. Para medyo may konting background po, ah, bumalik tayo ng isang verse, 16 and 17 ang basahin po natin. Sabi po rito, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you and will be in you. Okay, ulitin po natin yung verse 17. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him, but you know Him because He abides with you and will be in you. So, i-bless po ng Lord yung pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ating pong pag-aaral this morning ay ating pong i-discuss yung tungkol sa abiding in the presence of God. Pamamalagi doon sa presensya ng Diyos at atin pong i-discuss kung ano po yung mga gagawin natin na makapagsisiguro na yung abiding presence ng Lord ay tunay na sa atin. Sa Bible po, pagka binasa niyo yung awit 139 verse 7 to 12 na siyang siguro basahin po natin. Basa po tayo ng awit 139. Okay, sabi po ng verse 7. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will lay hold of me. If I say, surely the darkness will overwhelm me, and the light around me will be night, even the darkness is not dark to you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. So dito mababasa po natin mga kapatid na ang Diyos po, isa po sa kanyang karakter ay yung pong kanyang pagiging omnipresent. Okay, na nasa lahat po siya ng dako. Kaya lang, kung kayo po ay nagbabasa talaga ng Bible, mapapansin nyo po sa awit 51 verse 11 ay may ganitong prayer po si David. So sabi sa 139, 7 to 12 na ang Lord ay nasa lahat ng dako. Pero pagdating ng 51:11, sabi rito, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Okay? Parang magkasalungat po yata yung pong 139 at saka itong sinasabi ni David na prayer niya. Kaya biglang dapat magtanong po tayo, anong nature ba ng presence ng Lord, ng Diyos, ang tinutukoy dito ni David? Kasi kung sasabihin natin yung 139, 7 to 12, iba po yung sinasabi ron. So kaya po mga kapatid, atin pong bigyang daan ang ating mga sarili na iba po yung tinutukoy ni David na presence ng Diyos. Kaya po kapag kayo nagbabasa po ng Bible, makikita niyo po na meron pong tinutukoy si Jesus, sabi niya sa John 8:29, basahin natin, and he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Okay, iba yung sinasabi ni Jesus dito, yung abiding presence ng Lord. Tapos pagdating kay Moses, sabi naman niya, Exodus 33, verse 15, then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. So kung ang Lord ay nasa lahat ng dako,
Pero bakit po sinasabi ni Jesus na ang Ama ay palagi nasa Kanya? Bakit sinasabi ni Moses na Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang kami umalis dito? At bakit sinabi po ni David na, Lord, wag mong alisin sa akin yung Holy Spirit? So, ibig sabihin mga kapatid, gusto ni Lord na makita ng bawat isa na meron pong abiding presence si Lord. Kahit ang Diyos po ay nasa lahat ng dako, pero iba pa rin po yung presence na tinatawag na abiding presence ng Panginoon. Kaya pala, sabi po dun sa ating text, mga kapatid, pag tinanggap mo na si Jesus bilang Lord and Savior, kapatid, ang unang gagawin ng Holy Spirit sa iyo, ibo-born again ka. Hello? Hello? Yun po yung sabi niya sa Titus, na siya yung gumagawa na tinatawag na regeneration. Ang Holy Spirit po yun. No, sa John 3:3, siya po yung sinasabi doon na yung wind. Okay? Tapos, sabi rin dun sa text natin, that is the Spirit of truth whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him, but you know Him because He abides with you. Nung tinanggap po natin si Jesus, yung Holy Spirit po, mga kapatid, ay nag-take residence sa bawat isa sa atin. Kaya ang tawag po sa atin ay temple ng Holy Spirit. Amen? Amen? Pero hindi lang po pala siya mag-a-abide sa atin. He will be in you. So, ibang klase po yun. Yun talagang pamamalagi niya sa atin. So, yun ang gusto kong maging desire ng bawat isa. Na-i-desire ng bawat isa na ang banal na Espiritu na siya nagdadala ng presensya ng Diyos ay mamalagi sa bawat isa sa atin. Now, paano po natin mapapamalagi yung presensya ng Diyos sa atin? Mga kapatid, meron po tayong mga gagawin para po yung pamamalagi ng presensya ng Diyos ay tunay na mapasa atin. Ang unang gawain po ay makita niyo po sa Matthew 18:18-20 at ang tawag po doon ay prayer. Sabi rito, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. Ito po yung pinaka-key, sabi niya po, where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. So, ibig sabihin, kapag ka po meron pong isang Kristiyano na nananalangin o kaya mga Kristiyano na nananalangin, ang presensya ng Panginoon po ay namamalagi po sa kanila. Amen? Amen? So, tandaan nyo na ang panalangin po ay ang paglalaan ng panahon sa Diyos. Yung ikaw ay humihingi sa Kanya ng tulong, ng pabor at saka ng provision. Kaya nga po sabi ng Hebrews 4:16, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive mercy and we will find grace to help when we need it most. So kapag ikaw ay nananalangin, lumalapit ka sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay lumalapit din sa iyo. Sabi nga ng Acts 4:31, after this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit, then they preached the Word of God with boldness. So kapag ka po tayo nanalangin, tunay na yung presensya ng Panginoon ay namamalagi po sa atin. At nakakagalaw po ang Lord sa pamamagitan natin. Pero hindi lang po sa prayer. Sabi po sa Awit 22 verse 3, sa pamamagitan din po ng praise and worship, nararanasan po natin yung presensya ng Lord. Sabi rito, yet you are holy, O you who are enthroned upon the praises of Israel. Tandaan nyo, yung pong pagsamba, ay yung pong pagpupuri, ay ang paglalaan po ng panahon kay Lord, na siya po inyong pinupuri sa kanyang mga ginawa at sa kanyang mga gagawin pa. Okay, pinupuri mo siya kasi may ginawa na siya. Pero pinupuri mo rin siya kasi meron pa rin siyang gustong gawin. Naranasan po yan nila Joshua. Sabi po ng Joshua chapter 6 verse 20, when the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could. Suddenly the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the town and captured it.
So dito makita natin, mga kapatid, marami po ang namamangha doon po sa Wall of Jericho. Grabe po yung engineering talaga doon. Pero may pinagawa ang Lord sa kanila, inikutan nila. Pero hindi yung ikot po ang nakatulong pero yung pagsigaw nila ng papuri. Nagiba po yung pong pader. Amen? Amen? Kaya po tayo, kung meron po tayong mga sitwasyon na kung saan ay minsan hindi natin alam kung anong ating gagawin kasi napaka-imposible na hindi natin mapansin, mga kapatid, na imbitahan po natin ang presensya ng Diyos doon para makakilos ang Lord. Pero paano natin gagawin? Magpuri tayo. Pansin nyo, doon sa ating inawit kanina. Amen? Kapag mayroon pong suliranin, amen, ano gagawin? Puri lang. Pag meron po tayong hindi maintindihan, magpuri po. Bakit? Mas nakakagawa ang Lord sa mga Kristiyano na nagpupuri at nananalangin kaysa doon sa mga nagre-reklamo. Ayan. Sa aklat din ng 2 Corinthians 20:22, na lagay din sa alanganin, balag ng alanganin, itong sila Jehoshaphat, pero itinuro ng Lord sa kanila na ang tagumpay ay makakamit sa pagpupuri. Kaya ang sabi po ng text na yon, at the moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. Hindi sila kayang talunin ni Jehoshaphat sa pamagitan ng kanilang hukbo. Ang nangyari, yung tatlong bansa na nagsanib-sanib para sila ay kubkubin, ay nag-away-away. At ang nangyari po ay nagwagi po sila Jehoshaphat. At ano po ang ginawa nila? Kaya sila nagwagi. Hindi po sa pamagitan ng military power. Hindi sa pamagitan ng praise. Amen? Amen? So kaya kapatid, kapag ang bigat-bigat na ng problema mo, at todo-todo na yung pagpe-pray mo, pero wala pa rin nangyayari, subukan mong magpuri. Hello? Hello? Pakisabi nyo sa inyong katabi, kapag hindi gumagana ang panalangin, subukan ng pagpuri. Amen? Amen? Diba, ang tigas ng puso, ang bigat ng sitwasyon. Pray ka na ng pray, pero lalo ka lang nadidismaya habang tinitignan mo yung mga nangyayari. Kapatid, subukan mong magpuri. Nagiba yung pader, tapos nag-away-away yung mga kalaban nila. Maliban po dun sa pagpupuri, pagsamba din. Ang pagsamba din ay ang paglalaan ng panahon na ikaw ay, inaalala mo ang katapatan ng iyong Panginoon. Amen? Alam nyo, mga kapatid, nung si Pablo po at saka si Silas ay nakulong, pero wala naman po silang kasalanan. Ang ginawa lang talaga nila ay pinalayas yung masamang espiritu doon sa nanghuhula. At ang sabi ng Acts 16:25-26, sabi rito, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. All because, they worship the Lord. Actually, ang tao pa nga doon, hindi katulad ng tinatawag natin na, kundi hymns po. Alam nyo naman yung pag sinabing hymns, medyo wala pong masyadong tono. Di ba? Pero, nakagalaw po ang Panginoon. So kaya pagka po naging Kristiyano ka, yung presence ng Lord ay sumasayo na, pero minsan hindi mo yung nararamdaman, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Ano pa ang gagawin mo? Magpupuri ka at mananambahan sa Lord. Meron pong pang-apat na ginagawa ang mga Kristiyano na kung saan ang presensya ng Lord ay naranasan nila. Pag binasa po natin, mga kapatid, yung pong Matthew chapter 28, verse 19-20, sabi rito, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Mga kapatid, maliban po sa pananalangin, maliban po sa pagpupuri at pagsamba, ang presensya ng Diyos
ay sumasa mga Kristiyano rin na nag-i-evangelize at nagdi-disciple. Hello? Sabi rito ng Lord, humayo kayo, gawin niyong alagad ang mga bansa. At ano sabi niya? Turuan niyo sila. At ano sabi niya? At ako'y sasain niyo hanggang sa dulo ng panahon. So dito makita natin mga kapatid na yung mga nag-i-evangelize, yung mga nagdi-disciple, sila ay sinasamahan ng Lord. Amen? 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 Kaya po, yun po ay gawin natin. Inutos po yan sa atin. Sabi po ng Mark 16:15, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Sabi rin sa Acts 10, verse 42 and 43, sabi rito, and He ordered us to preach to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. Of Him all the prophets bear witness that through His name everyone who believes in Him receives forgiveness of sins. Alam nyo, minsan nakakamangha po yung mga Kristiyano na tumatayo at nangangaral sa mga kalsada, tumatayo at nangangaral sa mga bus, at nangangaral din sa mga daan. Nakamangha po sila at nagugulat ka na kahit minsan ay ang dami pong mga gumagawa ng hindi maganda habang sila'y nagsasalita, pero yung kanila pong aura at yung kanila pong focus doon sa ginagawa nila, hindi nagbabago at nakakagulat kasi doon sa mga nandoon, sa mga tao, ay meron pong nahihipo ang Lord. Nangyayari po yun, bakit? Kasi po, yung presensya ng Lord ay nasa kanila. Dahil ginagawa nila yung pong pagbibuild ng kingdom ni Lord. Amen? So kung gusto mong maranasan yung presence ng Lord, kapatid, ayan, i-build mo yung kingdom ng Lord. Mag-evangelize ka, mag-disciple ka. Sabi rin po, mga kapatid, sa Mark chapter 16 verse 20, nakakagulat po ito. And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. So dito makita po natin, mga kapatid, na kapag ikaw ay nag-i-evangelize, kapag ikaw, kapatid, ay nagdi-disciple, talagang si Lord ay sinasamahan ka at pinatutunayan ni Lord yung mga pinapangaral mo na mga signs and wonders. Yun din ang sabi niya doon sa Hebrews chapter 2 verse 4, sabi rito, God also testifying with them both signs and wonders and various miracles and the gifts of the Holy Spirit according to His own will. Alam niyo mga kapatid, sa ministry po ni Paul at saka ni Peter, may kamangha-mangha po na hindi ko po sasabihin para gayahin natin. Pero may kamangha-mangha po na nangyari all because si Lord po ay kasama nila sa kanilang ginagawa. Alam niyo nangyari kay Peter? Okay, sabi po rito sa Acts 5:15, to such an extent that they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and pallets, so that when Peter came by, at least his shadow might fall on any one of them. Nilalagay nila yung mga may sakit sa gilid ng kalsada kasi baka dumaan si Pedro. At ang sabi, pagka natamaan ng anino ni Pedro, ano nangyayari? Gumagaling. Kakaiba, no? Meron din kakaiba kay Pablo. Dahil nga kasama nila ang Lord, extraordinary po ito. Sabi po ng Acts 19:11 and 12, God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick, and the diseases left them, and even evil spirits went out. Sabihin, merong, halimbawa, nagpunas si Paul ng pawis niya, gamit niya yung tapos dinala po yun doon sa may sakit, pinatong yung panyo, pinatong po yung bandana. Ano nangyayari? Gumagaling.
Hindi ko po ibig sabihin na gawin po natin yon. Pero meron pong mga posibilidad na kapag ka ginagawa mo yung ministry talaga ng pagbibuild ng kingdom ni Lord through evangelism and discipleship, yung presensya ng Lord ay isa sa iyo at si Lord mismo, i-confirm niya na yung sinasabi mo tungkol sa Kanya ay totoo. Kapag sinabi mo na ang Lord ay nagpapagaling, magpapagaling nga ang Lord. Kapag ang Lord po ay nagpo-provide, gagawa po talaga ang Lord doon sa tao na maranasan niya yung provision ng Lord. Kasi bakit? Yung sinasabi mo ay tungkol sa Lord at patutunayan yon ni Lord dun sa tao. Kaya hindi dapat tayo mahiya, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Si Lord ang siyang gagawa, hindi ikaw. Kaya pagka nagpatong ka ng kamay doon sa mga may sakit, huwag mo isipin ikaw yung magpapagaling. Si Lord John, kapatid. Amen? Pero may pang-apat po na siyang, kapag ginawa po natin talagang makakasiguro tayo na yung presensya ng Lord ay mamamalagi sa atin. Sabi po ni Jesus, John 8:29, "And he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him." Sabi din ni Jesus, John 4:34, Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work." So dito mga kapatid, makikita po natin na talagang si Jesus ay siguradong-sigurado na yung Ama ay palaging nasa sa Kanya. Amen? Amen? May mga pagkakataon nga na nung si Lazaro ay imi-minister niya na, ang sabi lang niya nung oras na yon, sabi niya, sabi niya, "Ama, alam ko palagi mo naman ako naririnig, kaya lang sinasabi ko ito para yung mga nakakarinig ay malaman nila yung tungkol sa iyo." At sabi niya, di ba, sumigaw siya. Sabi nga po nung ibang mga komentarista, kung si Lord ay hindi sininggle out si Lazarus, baka nabuhay lahat ng patay doon. Pero since na sininggle out ng Lazarus, come forth, so si Lazarus lang ho yung nabuhay. Pero kung sinabi siguro ni Lord, "Mabuhay kayo!" Baka lahat yun nagbangunan sa anak na buhay. Ganun po yung power ng ating Panginoon. Amen? Amen? Pero alam nyo, mga kapatid, isang bagay po, kaya si Lord ay nakakagawa ng ganung tremendous, ay dahil nga po, anong ginagawa? Ano sabi niya? "Because I always do the things that are pleasing sa Father." Kaya nakakagawa ang Father sa Kanya, kasi si Jesus namuhay sa obedience. Amen? Amen? Kaya pala, sabi po sa Judges chapter 2, verse 1 to 3, ito po yung pong sumbat ng Panginoon sa mga Israelita noon. Ang ganda po ng ginawa ng Lord sa kanya, pero pagdating ng Judges, ito po ang sumbat ng Lord. Sabi, "Now the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochil, and he said, I brought you out of Egypt and led you into the land which I have sworn to your fathers. And I said, I will never break my covenant with you. And as for you, you shall not make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed me. What is this you have done? Therefore, I also said, I will not drive them out before you, but they will become as thorns in your sides, and their gods will be a snare to you." Alam nyo, sa mga Israelita noong panahon na yon, okay, meron pong taga-promised land na sabi ng Lord, "Puksain nyo lahat." Na kung saan ang ginawa po nila ay hindi po nila sinunod. Alam nyo, ang nire-resemble nun sa atin, andyan pa ba tayo? Ay nung makakilala tayo sa Lord, meron po tayong mga ginagawang kasalanan. Yung iba sa atin, nagda-drugs. Yung iba sa atin, nagnanakaw. Yung iba sa atin, naglalasing. Yung iba naman sa atin ay, nahulog sa mga pornografiya, nanonood ng mga, tapos yung iba sa atin,
may asawa na tayo pero nanliligaw pa rin tayo sa iba. Mayroon tayong mga ganong kasalanan. Ngayon, pag nung maborn again tayo, mga kapatid, ito po yung pinaka-application. Nung maborn again po tayo, dapat yung mga kasalanan na yon, unti-unti nating isuko sa Lord. Ipasakop sa Lord. Kasi kapag meron tayong tinira, yung tinira natin na yun yung ating, kumbaga po, sa pader, palagi nating kakatisuran o kakatumbahan. Na hindi natin po yun. Palaging darating ang time na babaksak at babaksak tayo doon. Kasi hindi natin sinuko lahat. Kaya sila, ang nangyari sa kanila, sabi ng Lord, sakupin nyo lahat, patayin nyo. Ang pinaka-application nun sa atin, may mga weaknesses at sins tayo na dapat totally i-overcome natin. Pero pag hindi natin ginawa, mga kapatid, ang mangyayari doon, yun yung ating pong, may tawag po doon, yun yung ating pong magiging bondage. Na kahit na minsan, sa puso mo, gusto mo bitawan, pero hindi mo na bitawan. Nandiyan pa ba tayo? So kaya dapat bitawan. Kasi pag hindi mo binitawan, ito pong mangyayari. Sabi po ng, ang pangapat po, yung presence ni Lord mamalagi sa atin at magpapatuloy natin maranasan if we will do what pleases God. Ang problema, pleasing God means avoiding compromise. So ayun, nakita nyo, nag-compromise sila. Pangalawa, compromises displeases God and leads to idolatry and bondage. Basahin po natin yung Judges 3:5-7. Sabi rito, the sons of Israel live among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. And they took their daughters for themselves as wives, and gave their own daughters to their sons, and served their gods. The sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served the Baals and the Ashtoreth. Then the anger of the Lord was kindled, hanggang verse 8 po pala, kindled against Israel, so that he sold them into the hands of Cusham-Rishathaim, king of Mesopotamia, and the sons of Israel served Cusham-Rishathaim 8 years. So dito makita po natin, mga kapatid, na ikaw at ako, kung gusto mo talaga na yung presence ng Lord ay talagang mamalagi sa iyo. Naalala niyo si David, di ba mga kapatid? Ano ginawa ni David? Kaya po siya nag-pray ng Psalm 51 verse 11. Kasi nga po, pinatulan niya si Bathsheba. So, meron po talagang mga bagay na dapat na intindihin natin. Kasi tandaan nyo mga kapatid, sabi ko sa John 14 verse 17, di ba? Ang Holy Spirit ay namamalagi na sa atin at sa atin. So, ang ibig sabihin nun, nasa iyo siya, pero yung presence niya ay lalong yayabong sa buhay mo. Ang problema, sabi po ng Ephesians 4:30, ang Holy Spirit, pag may gagawin ka na kasalanan, magigrieve siya. Hello? So kaya minsan hindi mo siya ma-feel. Kaya nga sabi po ni Lord, wag mong alisin yung Holy Spirit sa akin. Kasi bakit? May nagawa siya, hindi tama. So nag-grieve yung Holy Spirit. Pero meron din naman ipinapagawa ang Lord sa iyo. Halimbawa, mga kapatid, may pinagte-testify dito sa harapan. Pero sabi niya, hindi, nahiya ako. Makukwens mo naman yung Holy Spirit. So, tandaan niyo yung dalawang yan, ha? Magigrieve pagka ayaw na ni Lord na gawin mo, ginagawa mo pa. Okay? Ayan. Nasa iyo na yung Holy Spirit nung tinanggap mo si Jesus, eh. So, pero pag mayroon nang hindi pinapagawa si Lord sa iyo, tapos ginagawa mo, nagigrieve yung Holy Spirit na nilagay ni Lord sa iyo. Pangalawa, pag may pinagagawa naman si Lord sa iyo, mag-testify ka, o kaya, sabi ng Lord, mag-pray ka na, sabi ng Lord, agahan mo yung pagpunta doon sa gawain. Kaya lang, sabi mo, hindi Lord, mamaya na kasi ganyan-ganyan. Pag ginawa mo yun, kapatid, nagigrieve nakukwens ang Holy Spirit.
So kaya minsan ang Holy Spirit parang wala. Hello? 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 Parang wala. Bakit? Hindi siya makagawa kasi bakit? Nalungkot siya. Hindi siya makagawa kasi pinigilan mo siya. Nandiyan pa ba tayo? So kaya po mga kapatid, pag-isipan natin itong maigi. Alam nyo, ang pagkilos ng Holy Spirit ay talagang yayabong sa atin kapag ka po talaga ginagawa natin kung ano po yung nakalulugod sa ating Panginoon. Amen? 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 Ano sabi ni Jesus? Okay, John 8:29. Basahin natin ulit. He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Praise God. Okay, 4 po yun, ano? Ano yung, reviewin natin. Ano yung una? Para ma-practice natin yung presence ng Lord, prayer. Ano yung pangalawa? Praise and worship. Ano yung pangatlo? Ayan, i-build natin yung kingdom ng Lord. Mag-evangelize tayo, mag-disciple tayo. Ano pa yung pang-apat? Ayan, maging masunurin tayo. Amen? Ano po yung mga patunay, ebidensya, na sumasa atin po yung presensya ng Diyos? Tandaan nyo mga kapatid, nasa inyo na yung presensya ng Diyos. Ulitin natin, John 14:17, that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him, but you know Him because He abides with you and will be in you. Nasa iyo na siya, pero lalagi pa siya sa iyo. Okay, yung pong lalagi siya sa iyo, ang ating issue. Nasa iyo siya, pero hindi sigurado yung lalagi. Kaya, anong gagawin natin? Nagpe-pray tayo para lalagi siya. Nagpe-praise and worship tayo para lalagi siya. Anong gagawin natin? Mag-evangelize tayo para lalagi siya. Nasa atin na siya pero yung mararanasan mo, yung active na paggawa niya, yun. Lalo na yung pagsunod, importante. So ano ngayon mga patunay na talagang lumalagi ang Lord sa atin? Yung Holy Spirit. Ayan. Basahin natin. Awit 16:11. You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. Tingnan niyo po yung mga mukha na inyong katabi. Sorry Pero ano po yung mga patunay na talagang ang Holy Spirit ay lumalagi sa atin? Ano po? Ano po? May kagalakan. Tingnan niyo Yung bang kagalakan, nakadepende yun, mga kapatid, doon sa problema at pagsubok? Hindi Sabi ng 1 Peter 1:6, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Wow! Hello! Yan nyo yung mga namamalagi po doon sa presence ng Lord, sabi ng Awit 84:4, how blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Amen? Amen? So, paano mo malalaman na yung isang tao ay talagang namamalagi yung presensya ng Lord sa kanya? Nakikita po. Nakikita. Saan? Na kahit may mga pangyayaring hindi maganda, nagagawa pa rin niyang magalak. Amen? Amen? Pangalawa, makita natin na yung Kristiyano ay talagang pinapamalagian ng presensya ng Lord. Sabi ng unang Korinto 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Sabi rito, be ye steadfast. Ano po ibig sabihin? Matatag siya at hindi siya napapadaig sa mga tukso at pagsubok. Amen? Kapag ang Panginoon ay sumasayo, sigurado yung kapatid, meron kang lakas at tatag na pagtagumpayan yun. Sabi nga po ng 2 Corinthians 12:9, and He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. So dito makita po natin mga kapatid na
Dahil nga po, yung Holy Spirit ang nagdadala po ng presensya ng Diyos, ang Holy Spirit din, yung Spirit of grace. So kapag siya'y sumasayo, kapatid, natatalo si Satan. Amen? Amen? Alala niyo po yung, although, sasabihin ko yung mamaya, pero sabihin ko na rin ngayon. Napansin niyo, mga kapatid, si Jesus po, ay nasa wilderness. 3 beses po siya, di ba, inalok ni Satan. Amen? Amen? Pero mapapansin nyo, sa 3 beses na inalok siya ni Satan, nagtagumpay ba si Satan? Hindi. Bakit po? Kasi bago pumasok si Lord, tandaan nyo to bago pumasok si Lord, doon po sa pag-aayuno, di ba, ano nangyari? Nung siya'y nabautismohan, siya po ay napuspos ng banal na Espiritu. So yun po yung kailangan nating ingatan sa ating mga puso. Yung kapuspusan na nanggagaling sa Espiritu. Kasi kahit tayo ay kung saan dalhin ng ating karanasan, siyempre nandun po yung kapuspusan ng banal na Espiritu. So meron po tayong panlaban doon sa mga suggestions o temptations ni Satan. At tingnan nyo mga kapatid, kung mababasa nyo po yan sa Mark, pagkatapos po ng temptation, si Lord po ay, hindi lang siya napuspos ng Espiritu, napuspos siya ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya si Satan, hindi na umulit Ayan. So, alam nyo, isang bagay din na mapapansin nyo na talagang kapag kayo'y pinapangunahan ng banal na Espiritu, yung pag-share nyo, meron pong may resulta. Yung pag-pray nyo, may resulta. Although, hindi naman tayo yung sumasagot, pero si Lord po, pag sumagot po siya talagang, nakita natin. At alam nyo, mga kapatid, kapag yung lahat ng mga Kristiyano sa isang simbahan ay nagkakaisa, hindi po problema yung pagkakaisa pagka napupuspos ng presensya ng Panginoon, hindi po problema yung pagkakaisa. Hindi problema yung pagtutulungan. Kusaan na po yun na nangyayari. Bakit? Basahin niyo po yung Acts 2. Siguro maganda, basahin natin. Acts 2. Simulan po natin sa 42. Sabi po rito, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all those who had believed were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread as from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. So tingnan nyo, kung i-enumerate nyo po yung lahat ng mga nakita nyo po dyan, nangyayari po yan lahat kasi yung sumasa kanila po yung presensya ng Panginoon. So, importante po, mga kapatid, ano po yung, i-review natin ng konti, ano po yung makapagpapanatili sa atin ng presensya ng Lord? Nagpe-pray tayo, pe-praise and worship tayo. Ayan, binibuild natin yung kingdom ni Lord, hindi yung mga kingdom natin, kingdom ni Lord. Tapos, ano pa? Yun talaga, sumusunod tayo at ginagawa natin yung nakalulugod sa Lord. Pero maganda, i-check din natin sarili natin. Talaga bang nasa akin ang Lord? Tignan natin yung joy. Nandun ba? Amen? Amen? Tignan natin yung joy. Tapos, nagiging matatag ba tayo? Tapos, pangatlo, ayan, nakita natin, meron bang bunga doon sa ating mga ginagawa? At
meron akong dagdag, na hindi ko nilagay dito sa aking, meron dagdag. Gusto niyo malaman yung dagdag? Alam niyo, malalaman niyo na ang Panginoon ang sumasa inyo kapag ka po hindi po kayo makulit at mapilit. Hello? Hello? Malalaman niyo na talaga ang Lord ang sumasa inyo at talagang gumagabay sa inyo kapag hindi po kayo nagmamadali. Lalo na sa mga desisyon. Na minsan, sobra tayo nang gigil at gusto natin mangyari agad. Hindi po, pag sumasa atin ng Panginoon, napansin niyo po doon sa kinanta natin, tayo po'y natututong mag-intay. Hello? Alam niyo, pag ang Lord po ang kumikilo sa isang Kristiyano, bata pa siya, hindi pa panahon para doon sa mga gusto niya, natututo siyang magpigil, magintay. Yan, Holy Spirit po yun. Kasi ang bunga ng Holy Spirit ay pagpipigil, di ba? Amen? Ayan. So, kaya po, kung talagang gusto mong yung presensya ng Lord ay hindi lang sumayo, kundi talagang mamalagi sa iyo, samahan niyo po ako sa huli nating titignan sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 7 hanggang 10. At sagutin natin yung tanong, what will secure us of God's abiding presence upon our lives? Basahin ko lang po, sabi ng verse 7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Alam nyo, mga kapatid, ang unang-una na talagang makakapagpatibay ng presensya ng Lord sa ating mga buhay, sabi po ng verse 7, submission to God. Alam nyo, mga kapatid, kaya tayo minsan ay natetempt ni Satan at hindi natin siya nare-resist ay kasi hindi tayo nagpapasakop sa Lord. Minsan, yung sarili natin ang ating sinusunod. Kung naalala nyo po si Jesus sa Matthew 4:4, sabi niya, ano sabi niya doon? Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita. Ibig sabihin, yung salita ni Lord, nagpapasakop ka. Yung buhay mo, pinapasakop mo. Pinapailalim mo dun sa salita ni Lord. Kaya nung oras na yun, naalala nyo, anong tukso kay Jesus? Gawin mong tinapay yung bato. Yun ang suggestion ni Satan. Tandaan nyo, mga kapatid, nung oras na yun, si Jesus ay nagugutom. Amen? Amen? So, tayong tao, meron tayong pangangailangan. Pero mga kapatid, huwag nating piliin ang ating paraan para matagpo ang ating pangangailangan. Magpasakop tayo sa pamamaraan ng Lord. Amen? Kasi pag hindi tayo magpapasakop dun sa pamamaraan ng Lord, pipiliin natin yung suggestion ni Satan. At ano mangyayari? Hindi natin siya mariresist kasi hindi tayo submitted sa Lord. At alam nyo, mangyayari, mai-endanger yung presence ng Lord sa buhay mo. Kasi dadaling ka ni Satan sa kasalanan. Prayer is asking God for help and favor and providence. Pero but in prayer, we don't command God to do our will. We submit to His will and design. Kaya nga po, submit therefore to God. Amen? Amen? Kapatid, huwag kang magtampo pag hindi nasunod yung prayer mo. Kasi hindi mo inuutusan ng Lord. Humihingi ka sa Kanya. Pag hindi niya ginawa, kapatid, magpasalamat ka pa nga. Kasi bakit? Yun ang makakabuti sa'yo. Kaya alam, minsan pinipilit natin. Alala niyo po si Eva? Si Eva hindi niya na-resist si Satan kasi hindi siya nagpasakop sa Lord. Tandaan niyo po, in prayer also we resist the suggestion and temptations of Satan. Sabi nga, resist the devil and he will flee from you.
Hindi po yan nagawa ni Eve. Sabi po kasi ng Genesis 3:4-7, the serpent said to the woman, "Surely you will not die. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil." When the woman, ito na po, saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, she took from its fruit and ate. And she gave also to her husband and with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Sila po'y hubot-hubad, pero hindi po sila nahihiya. Pero simula nung kumain sila at sinaway nila yung kalooban ng Lord, ano nangyari? Nagkaroon sila ng hiya. Nagkaroon sila, nung naramdaman na nila na si Lord ay palapit, natakot na rin sila. Yan. Kaya yung hiya, yung takot, yan, dulot yan ng kasalanan. Pero si Jesus, hindi niya po tinanggap yung suggestion ni Satan. Sabi sa kanya, it is written. Sabi ni Jesus kay Satan, kasi sabi ni Satan, di ba? Make this stone to become bread. Sabi ni Jesus, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Amen? Amen? So ano po yung talagang magpapasiguro na ang presensya ng Lord ay mamamalagi sa atin? Pasakop tayo kay Lord. Amen? Amen? At lahat ng mga suggestion ni Satan, wag nating pagbigyan. Amen? Kasi tandaan niyo mga kapatid, sige, basahin lang po natin sa Ephesians. At tandaan niyo kung ano yung ginagamit dito ni Satan na madalas. Ephesians 4:26. Ano pa sabi? Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger, 27. And do not give the devil an opportunity. Madalas pong ginagamit ni Satan na daan para makapasok po sa ating buhay, pakisabi sa inyong katabi, galit. Tampo, sama ng loob. Doon siya pumapasok. Kaya pagka mayroong mga tukso na galit, tukso na magtampo, tukso na magsamaan loob, huwag mong pagbigyan. Amen? Amen? Kasi papasok si Satan. At pag pumasok si Satan, mga kapatid, siyempre, ang Lord naman, hindi naman talaga siya pwedeng palabasin ni Satan doon. Pero ang mahirap doon, merong lugar si Satan na napuntahan na. Kaya mapapansin mo, kapatid, kumbaga, yun ang kanya magiging trabaho. Magtatrabaho siya dun sa galit mo, dun sa tampo mo, dun sa sama ng loob mo. At mapapansin mo, makikreate siya ng mga problema sa relasyon. So, wag po nating pagbigyan. Amen? So, at para hindi natin siya mapagbigyan, anong gagawin natin? Pasakop tayo kay Lord. Ano man yung submit to God, yun po yung gawin natin. Pangalawa, para ma-secure talaga natin, sabi ng James 4:8 and 9, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Dito, makita po natin mga kapatid, na kung gusto mo talaga na ikaw ay hindi lang kapatid, pinananahanan ng presensya ng Lord, kundi talagang nag-uumapaw yung presensya ng Lord sa iyo, ayan, palagi kang lalapit sa Lord. Lumalapit tayo sa Lord sa panalangin, lumalapit din tayo sa Lord sa pamamagitan ng mga praise and worship, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, sa paglapit din sa Lord, sabi ni Isaiah 6:5, then I said, woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, where my eyes have seen the King of Glory. Nandiyan po ba tayo? So, ibig sabihin, pag lumapit ka sa Lord, di ba,
Pag lumapit ka sa liwanag, makikita mo ngayon kung ano itsura mo. So pag pinahintulutan ni Lord na makita mo yung itsura mo, anong gagawin natin? Kilalanin natin, Lord, meron pala akong dumi. Lord, meron pala akong ganitong ugali. Lord, meron pala akong ganitong pagkukulang. Meron pala akong ganitong nagawa sa aking kapwa. Lord, patawarin mo ko. Amen? Amen? Sabi rito, mga kapatid, sa pagpe-praise at pag-worship, we draw near to God, thanking Him for His goodness and adoring Him for His faithfulness. But drawing near to God also means acknowledging the sins we committed before Him. At pangatlo, but not only acknowledging, but hating and turning away from that sin. Yun po ang importante. Hindi mo lang pinagsisihan, tinalikuran mo. Amen? Amen? Hello? Ano pong sabi ng ating binasa? Sabi po ng verse 8, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Pag-pray po natin yan, na yung pong ating pong nagagawang hindi tama, magbago po yung damdamin natin doon. Amen? Yung bang sarap na sarap ka, gustong-gusto mo yun, pero kasalanan yun, kapatid, magbago. Hindi na masarap ang maramdaman mo. Amen? Hindi na masaya ang nakapag ginagawa mo, hindi na rin kasiyahan. Kundi talagang iba na, magbago yung loob mo. Kasi kapag hindi nagbago yung loob, babalik at babalikan mo yan. Ulitin ko mga kapatid. Pag hindi nagbago yung damdamin mo doon, babalik at babalik ka doon. Hanggang nandun yung panlasa mo. Hanggang nandun yung pananabik mo at yung pagkasaya mo pag nagagawa mo yan, babalik at babalikan mo. Kailangan mabago yung iyong damdamin doon. Kaya nga po sabi, be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Meaning, hindi pagkatapos mong gawin ay mararamdaman mo to. Hindi. Matapos mong pagsisihan, andyan pa ba tayo? Yun na ang maramdaman mo. Lord, sama pala talaga nung ginawa ko. Hindi ko na ulitin yun. Hindi na yun tama. Ganon dapat. Hindi yung ginawa mo tapos, Lord, sorry. Hindi ganon. Yung, Lord, patawad doon sa nagawa ko. Lord, hindi pala talaga maganda yun. Ang sama-sama ng ginawa ko na yun. Tulungan mo ako, Lord. Hindi ko na uli yun uulitin o gagawin. Tapos pagka dadating yung pagkakataon, nandun kami takot at panginginig ka, Lord. Tulungan mo ako. Ayan. Kaya po, mga kapatid, yung pangatlo na pagsiguro, sabi ng verse 10, humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Alam niyo mga kapatid, nakakagulat po ito. Pag binasa niyo po yung Isaiah 66 verse 1 and 2, ito po yung makikita niyo. Sabi rito, thus says the Lord, heaven is my throne and the earth is my footstool. Where then is a house that you could build for me, and where is the place that I may rest? Yan niyo mga kapatid ha. Sabi niya, ako may likha ng langit at ng lupa. Sabi niya. Sabi niya, yung langit ang aking trono at yung lupa yung aking tuntungan. Anong klaseng bahay yung pwede mong itayo sa akin na kung saan ako yung mamamahinga? Diyos ang nagsasalita. Ha? Tapos kagulat-gulat pagdating ng verse 2. Basahin niyo. 66 verse 2. For my hand made all these things. Ito. Thus all things came into being, declares the Lord. Ito na. But to this one I will look. To him who is humble and contrite, and who trembles at my word. So dito mga kapatid, kung iintindihin nyo, si Lord naghahanap ng tirahan.
Si Lord naghahanap ng pamamalagian. Hello? Anong hinahanap niya? Sabi, humble yourselves in the presence of the Lord. Ano po yung hinahanap niya? Humility. So sa mga taong may humility, may pagpapakumbaba, yun ang gustong-gustong pamalagian ni Lord. Amen? Amen? Kaya pala, sabi niya sa Micah 6:8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Kasi, nagtanong po yan dyan eh. Sabi niya, ano ba ihahandog ko? Maghahandog ba ako ng naparaming mga mga tupa, o maghahandog ba ako ng sangkaterbang langis? Maghahandog ba ako ng... Sabi niya, hindi. Ito, sinabi niya sa iyo, tao, what is good and what does the Lord require of you? Ito na, but to do justice, to love kindness, ito, and to walk humbly with your God. Amen? 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 Mga kapatid, to walk humbly with your God. So, sinasamahan ni Lord, tinatabihan ni Lord, amen? Tinitiraan ni Lord yung mga taong mayroong pagpapakumbaba. Sabi nga niya doon sa 1 Peter, sabi niya rin, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you. Sabi rito sa verse ng James. Pero doon ang sabi, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So dito makita natin mga kapatid, yung Holy Spirit po ay natanggap na natin nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior. Amen? Amen? Pero yung Holy Spirit na yon na tumahan sa atin, mga kapatid, gustong-gusto niyang ihayag yung kanyang sarili sa pamamagitan natin. At kaya nga pa, mga kapatid, ikaw at ako, siguruhin natin. Kung gusto natin siya maranasan, mag-pray tayo. Gusto natin siya maranasan, mag-praise and worship tayo. Gusto niya maranasan, humayo tayo at mag-mission tayo. Kung gusto natin siya maranasan, sumunod tayo. Pero higit sa lahat, mga kapatid, tinitignan niya yung puso natin. Amen? Amen? Tinitignan niya. Tinitignan niya kung marunong tayong magpasakop. Amen? Hello? Tinitignan po ng Panginoon kung tayo po, mga kapatid, ay totoo yung paglapit natin sa Kanya. Na hindi lang tayo lumalapit para doon sa makukuha natin, kundi lumalapit tayo na pag may tinuro siya doon sa mga parte ng buhay natin, ay gusto nating bitawan, tanggalin, ganun. At higit sa lahat, mga kapatid, lumalapit si Lord at naninirahan doon sa mga pusong marunong pong magpakumbaba sa harapan niya. Yung pwedeng sawayin, pwedeng paalalahanan, pwedeng pahintuin at sabihin, sobra na yan, tama na. Na hindi sumasama ang loob at nagtatampo at nagagalit sa Lord. Kundi, sige Lord, ano man pinahintulutan mo, yun lang po ang mabuti sa akin. Tumayo po tayong lahat at muli po nating awitin yung pong kinanta natin kanina.